Inyo, ha? Ang guest natin ngayong gabi, walang iba, kundi ang founder and spiritual director of Jesus is Our Shield Worldwide Ministries, host of Oras ng Himala programs and crusades. Walang iba kundi si Apostle Renato Carillo. Sir, welcome to the program. Ano nagsimula itong spiritual healing ninyo? Paano nyo po nalaman na meron kayong gift na galing sa Diyos? So, nagsimula ang ating healing ministry nung tayo ay dalawin ng Diyos. Habang tayo nananalangin, alang sabi niya, anak, maraming may sakit sa bansang ito at buong mundo sa kagalingan. At yun nga ang dahilan kung bakit binigay niya tayo ng mga programa sa radyo at television at nagbibiyahe sa buong Pilipinas at buong mundo. At sa loob ng 38 taon hanggang ngayon, ay hindi ko na mabilang na milyong-milyong tao ang gumaling. Dahil nga ang Diyos. Kayo po, yung programa ninyo nasa TV5 rin po, di ba? Yeah. Opo. Anong oras po ito para malaman ng mga kapatid natin na nakikinig? So, ang programa natin sa TV5 ay 12 to 1, ng madaling araw, siya ay nag-i-start ng... Parang hinahawakan yung ulo, tapos biglang hinihimatay. Pwede niyo bang i-explain sa amin kung bakit nagkakaganon? So, ang tawag ng Bible doon ay slain because of the power of God. So, nung ako humahawak ng kamay sa kanila, kasi ang kanyang presence, kaya ang nangyari, yung presence ng Diyos, yung kanyang strength na hindi kaya ng tao, ang nagiging daan upang sila ay ma-slain. At yun ay sign na sila ay hinihil ng Lord. Saan po ba galing itong mga nararamdamang... Lahat ng karamdaman ay bunga ng kasalanan. At itong kasalanan ito, masyado siyang malawak eh. Diyan yung kasalanan ng hinanakit, sama ng loob, tampo, hindi pagpapatawad. Yung mga nagtatanim ng galit, ganun ho ba? Nakita ay masyadong malalim. So, unti-unti ho yan. Hindi naman ho yung basta nagalit kayo o may ginawa kayong kasalanan, bigla na lang kayo magkakasakit. Unti-unti ho yan. Yan ang tinatawag natin progressive. Halimbawa, nagalit ka ngayon, hindi pa magmamanifest yung karamdaman. Sama ng loob, hinanakit sa kapwa, o yung mga parang may ginawa ka masama sa kapwa nyo, nagpapatong-patong. Exactly. Paano ho ba may iwasan yung mga ganito? Pagka, halimbawa, meron kayong kagalit sa opisina, may kagalit kayo na kamag-anak or kakilala, di ba? Paano ba yung pinakamagandang paraan ng pagpapatawad? Dahil ngayon, simula na nung look at ourselves din. Siyempre, hindi pwedeng tayo itong tuturo lang na ikaw kasi ganito ka, ganyan. Siyempre, dapat tayo unang huhusga sa sarili natin. Correct. Actually, ang pinakamaganda riyan ay tularan ng ehemplo ng Panginoong Jesucristo. Alam naman natin na siya ay binugbog, sinaktan, dinuraan, minura, inuyam, pinahirapan, at pinatay. At bago siya mamatay, isa lang yung kanyang ginagawa. At yung offer of forgiveness ay nagligtas sa buong mundo. Kaya tayo, pag tayo nakaramdam ng kirot, unjust pain, unjust suffering, dahil gawa ng ibang tao na minsan na hindi naging careful, hindi naging considerate, hindi naging loving. So the best thing to do is to forgive kaagad. Forgive kaagad. Kaagad. Nakalagay ho sa Biblia na if you will forgive, dapat 7 times ilan po ba? 77 times. 70 times 7. Oo, di ba? 70 times 7, no? Sobrang dami talaga. Parang hindi naman po literal na gano'n. Ibig sabihin po, dapat pagka, magpatawad po kaagad. Paano ho kung napakabigat po ng kasalanan? Siyempre, hindi naman ho agad-agad mapapatawad nung, mauuna yung sama ng loob, di ba? Magtatampo, ganyan. So, yung sinabi na 70 times 7, ang ibig sabihin, unlimited. Na kahit gaano karami ang kasalanan ginawa ng sino man paulit-ulit, siya man ay heinous crime, talagang so worse, beyond comprehension. We have no choice but to forgive. Ang reason kasi, kung nagawa na tayo ng krimen at tayo naapektuhan masyado tayo nasaktan na api, at maghihinanakit ka pa, madadagdagan yung nangyari sa yung pangit na bagay. Hindi tayo nagpapatawa dahil hindi sila guilty. No, they're guilty, kaya nga tayo nagpapatawad Pero ang purpose talaga nun, gusto nating magkaroon ng kapayapaan. Ayaw nating madagdagan yung pangit na nangyari sa atin. Lalagi ko ang sinasabi, when we forgive somebody,
ay nagpalaya tayo ng isang bilanggo. At sino yung bilanggo na yon? Tayo. Let me repeat. Hindi ibig sabihin yung pinatawad natin ay walang kasalanan. Halimbawa, ni-rape ka, sinaktan ka, binugbog ka, sinagasaan ka, at ikaw naman ay naligtas, no? So, nagpapatawad tayo, hindi dahil ala silang kasalanan, talagang evident na nagkasala sila. Kaya lang, ayaw natin madagdagan pa yung pangit na nangyari sa atin. Yung kumbaga, yung nararamdaman ninyo, kasi parang pag galit kayo, masama ang loob nyo, minsan tumataas yung BP ninyo, di ba? Exactly. Yung mga tito-tita natin na nakikinig, yung mga ka-maintenance dyan, I'm sure nakaka-relate kayo, di ba? O yung mga ibang lolo't lola na nakikinig, minsan konting ano lang, nagsusungit or Correct. nagtatampo. Correct. At saka isang maganda ron ay yung mapipri tayo doon sa isang chaotic, confusing life. Yung peace dadating sa atin. Yung pain na naramdaman natin, mapapalitan siya ng peace. Yun yung pinakamaganda ron eh. Na kahit may pangit na nangyari sa'yo, nakakadama ka ng kapayapaan. Ngayon ang tanong, siguro mas magandang itanong, Brother Stanley, paano yung gumawa ng masama? Ay, sigurado, papanagutin sila ng Diyos. Kumbaga, Diyos na ang bahalang Correct. maghiganti para sa inyo. Correct. At Diba? saka meron tayong legal system eh. So, kung ano yung ginawa nila at sila naman ay hindi nag-humble ng sarili, at they pretend na wala silang ginawang mali. So, the justice of God and the laws of the land, na ayon doon sa ginawa nilang krimen, will hold them liable. So, kumbaga, hindi man sila maparusahan dito sa buhay natin ngayon, sa kabilang buhay, doon sila mapaparusahan. Correct. Parang ganun po. Correct. Okay. Apostle, may tanong po ako kasi minsan may mga napapanood po tayo sa TV. Sinasabi na, pag nanood kayo ng TV, hawakan niyo yung TV screen, gagaling kayo, hawakan niyo yung speaker ng radyo. Totoo ho ba yun? Paki-explain po sa amin. Actually, yung television at paghawak sa TV tsaka sa screen ng radyo, wala ron ng kagalingan. Ang tawag doon ng Bible ay point of contact. At yung kanilang paghawak sa TV at sa radyo, yun ay pagpapakita ng kanilang faith. At yung power ng Diyos sa speaker ay lumalabas doon sa screen ng TV at ng radio. At pag sila nagpatong ng kamay dito, yun ang nagiging daan upang matouch nila ang presence ng Diyos. Isang kaparaanan yun. Oo. So, kumbaga, para maramdaman. Halimbawa po, yung mga nanonood po sa Facebook ngayon, pagka magbibigay kayo ng healing prayer, talagang hawakan lang nila yung cellphone nila, tututok sila, ganun. Yung paniniwala, yun po yung kailangan nilang panghawakan. Yeah. Na pagagalingin sila ng Diyos. Yeah. Yun ang talagang number one, faith in God. Walang power yung paghawak sa TV, tsaka sa radio. Point of contact lang siya. Okay. Ang importante, yung in-exercise nyo yung inyong faith sa pamamagitan ng pagsunod doon sa sinabi ng minister. At yun ang ino-honor ng Lord. Okay. Halimbawa ho, yung mga ibang nakikita natin kung saan-saan na keso sinapian daw sila ng Santo Niño, sinapian daw ng yung mga santo. Totoo ba yun? Para lang maliwanagan yung mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood. Actually, in respect sa marami, isa rin ako noon sa naniniwala riyan eh. Pero nang mabasa ko ang Bible, nakita ko na wala palang katotohanan yun. Not to hurt everybody, because we love our country, we love our nation, we love everybody. Yung mga bagay na yan ay gawa ni Satan. Yun ang sumapi sa kanila. Eventually, traditionally, sinasabi natin na yun yung Diyos, yun ang Santo Niño at kung sino pa. Pero hindi pwedeng magkaganon kasi si Satan lang po ang nagka-counterfeit. Especially ang isang tao ay patay na. Pagpatay na siya, hindi na siya po pwede pang bumalik o makipag-usap kahit kanino. Okay. Apostle, may tanong rin po ako kasi may mga iba nagdadasal kay Mother Mary. Ano ho ba dapat yung tama? Didirekta na ba tayo kay Lord? O dun sa kay Mother Mary? Ano ba yung tamang pagdadasal? Actually, ang turo ng Panginoon, Panginoong Hesus, siya ay Diyos at hindi siya nagkakamali. Sa Matthew 6, verse 9 pababa, ay ito. Our Father, who art in heaven, holy is your name. So, ang official, biblical, acceptable prayer na dapat ipag-pray ng sambayan ng Pilipino at buong mundo ay naka-address sa God the Father. Why God the Father? Because siya ang Diyos. We love Mama Mary, we respect Mama Mary, but she is not God. Ang pwede lang panalanginan, sambahin, tawagan, luhuran
at hingaan ng tulong ay ang Diyos. Kaya, kung gusto po natin makatanggap ng sagot mula sa Diyos, go directly to God the Father in the name of Jesus Christ, in the power of God the Holy Spirit. Okay. Apostle, ito po may katanungan dito. Ano po sikreto ninyo kung bakit ganoon ka-powerful ang prayer ninyo sa mga taong may sakit at may karamdaman? So, una, ang buhay ko ay malinis. Hindi kasi gagamit ang Diyos ang isang tao na merong masamang motibo at hangarin, na merong masamang intensyon. Kasi hindi niya papayagan yung presensya niya at pangalan niya ay mailagay sa isang bagay na pangit. Ikalawa, kausap ko ang Diyos araw at gabi. Nabuhay ako para sa Kanya. At ikatatlo, ang salita niya ay pinamumuhay ko. Ito yung mga factor kung bakit ang panalangin ko ay sinasagot ng Diyos. Okay. Ito po gaano na po karami ang napagaling ninyo? Yung dahil sa prayer ninyo, tapos syempre nakikita sa TV, may ano po ba kayo? May nabibilang nyo po ba? Saka ano po yung mga sakit na magbigay kayo na example? So, for God's glory, with all humility, ang Lord ang nagpagaling through me. Kasi walang albularyo spiritual o sino mang taong may power to heal the sick. It is God's work. At yun ang pagkakaiba ko siguro sa iba, ang Diyos ay sumasa akin, I boldly say that. At tungkol doon sa gumaling, mahirap bilangin Sa loob ng 38 years, buong Pilipinas, buong mundo, milyong-milyong tao ang gumaling. Ano-ano yung mga sakit nila? Ang una ko pinag-pray na namatay, yung may bahay ko, hanggang ngayon buhay siya. Cancer, pagkabulag, pagkapipi, pagkabingi, hepatitis A and B, liver cancer, bone cancer, pagkabaog, Parkinson's disease, lupus, leukemia, diabetes, lahat ng klase ng sakit karamdaman ay nakita kong pinagaling ng Diyos. COVID-19, iba't ibang uri ng variant. Okay. Ano po ang kahibahan ninyo sa maraming marangal na napapanood at napapakinggan sa mass media platforms? Siguro, with all humility and for the glory of God and love and respect to everybody, ang pagkakaiba ko siguro, totoo ko sa Diyos. Nabuhay akong totoo. Paano kayo nagmamanifest ng mga milagro? So, ang ginagawa ko, nagpipray. Kagaya mamaya, magpipray tayo. So, ang Diyos ay nasa tabi ninyo at yung panalangin ko, i-honor niya. Ang ibig sabihin ko, ako'y totoong lingkod ng Diyos, i-confirm niya ako. Yun ang ibig sabihin. Okay. Pwede ho ba naming malaman kung paano ang routine ninyo pagkagising? Paano kayo pag nagdadasal kayo sa Diyos? Pag kinakausap niyo siya? So, pagising ko sa umaga, nagpapasalamat ako sa Diyos, sa kanyang kabutihan na malakas tayo, ligtas ang pamilya natin, iniingatan niya tayo, at siya ay patuloy na nagpapala sa buhay natin. Tapos pinagpipray ko na yun, mga kababayan natin, ang mga reporter, ang mga may sakit, ang may karamdaman ng government, ang mga naghihirap, ang nagugulo, ang mga lahat na nangangailangan ng tulong. And I believe with all of my heart, hindi ko man nakita, sa dami ng pinagpray ko, lahat yan ay sinagot ng Diyos. Apostle, ganun din ho ba ang dapat nagagawin ng mga kababayan natin na pagkagising, nagdadasal, nagpapasalamat, di ba? Paano ho ba yung tamang paghingi sa Diyos pag nagdadasal? So, yun ang pinaka-dapat. Kasi, alam nyo, God created us to honor Him, to recognize God. The Lord said in John 15:4 and 5, apart from me, you can do nothing. Kaya, first thing first, pagising natin sa umaga, in-honor natin ang Diyos na siya yung reason ba tayo nandito pa Imagine, ang daming namatay pero tayo nandito pa. Ang daming na-COVID, tayo buhay pa. So, pagpapasalamat sa Lord yun. Yung kinakain natin araw-araw. Yung protection niya sa pamilya natin. Yung pag-iingat niya sa biyahe natin. Maraming masasamang tao sa kalsada. Maraming napapahamak pero tayo iniingatan niya. At paano tayo hingi sa kanya ng pangangailangan? Be sincere. Lumapit tayong merong faith. Pwede natin sabihin, Father God, wala po akong trabaho, bigyan mo po ako. Father God, yung akin pong pamilya, may lagnat, pagalingin mo po siya. Father God, ingatan mo po ang amin pong kumpanya. Father God, bigyan mo po kami ng biyaya sa araw-araw. So, ganun lang siya kasimple. Gawin natin sa pusong malinis,
puno ng pananampalataya, sasagutin tayo ng Diyos. Okay. Apostle, halimbawa, yung yung mga listeners, pagka naghahanap ng trabaho, hingi ng tulong sa Diyos para magkaroon ng pagkakakitaan, paano ho ba yung tamang paghingi sa Diyos? Napakadali lang, no? Sabihin natin, Ama, ginawa mo ko para pagpalain. Ano man po ang pagkukulang ko sa iyo, humingi ako ng tawad. Sa araw at oras na ito, tulungan mo po ako magkaroon ng trabaho. Mahal mo ang pamilya ko, ayaw mong maghutom kami, ayaw mong maghirap kami. Wala akong matakbuhan kundi ikaw lamang. So ganun kasimpleng panalangin. Paghingi ng tulong sa Kanya, mula sa puso talagang umaasa sa Kanya, sasagutin ka ng Diyos. Bigyan ko kayo ng isang halimbawa. Si Pedro ay nalunod sa dagat. 4 na letter lang, Brother Stanley, yung sinabi niya eh. Help. Lord, help me. Sinagip siya ni Jesus. Galing sa puso yun. Hindi kasi nakukuha ang Diyos sa dami ng panalangin na paulit-ulit. Kailangan natin yung sincerity. Lord, tulungan mo ako. 4 na letter, help. At siya inahon ng Panginoon. Okay. Ano ho ngayon ang gusto nyong sabihin sa mga kababayan natin ngayong Holy Monday? Para po kung sila po may problema sa buhay, may karamdaman, no, para mas gumaling sila at magawa ng paraan yung mga problema nila sa buhay. Siguro, isagad na natin hanggang mahal na araw, no? Opo. Hanggang Resurrection Sunday. Ang pinakamaganda nating magagawa, mga minamahal, mga kababayan, is to be so close to Jesus. So close. Kasi siya lang talaga ang protection natin. Siya lang ang pag-asa natin. Ang buong mundo ay nasa krisis. Walang maibigay na solusyon ng United Nations, ng European Union. Maraming masasamang tao, ang giyera ay hindi na iiwasan. Ang banta ng nuclear war ay maliwanag na sa pintuan ng bawat bansa. Ang Lord lang ang pag-asa natin. Andiyan ang bagyo, ang lindol, ang ulan, ang banta ng COVID, ang inflation, ang recession, ang financial economic crisis. Ang Diyos lang ang pag-asa natin. Be so close to Jesus. Paano natin gagawin yun? Basahin natin ang salita niya. Lagi tayong manalangin. At lagi nating i-reflect ang puso natin sa harap niya. Ang sabi ng Bible sa Kawikaan 28:13, ang taong may kasalanan na nagsisisi ng kasalanan ay pinapagpala ng Diyos. Ang nagpapakumbaba ay tinataas niya. Huwag tayong matakot humingi ng tawad. Alam nyo, ang Holy Week talagang reflection ng buhay natin yan eh. Diyan talaga yung paghingi natin ng tawad. Gawin natin siya. Hugasan tayo ng dugo ng Panginoon, makakadama tayo ng peace, at yun na ang simula ng ating pagiging malapit sa Kanya. Sa mga nakikinig po ngayon na may karamdaman, ano po masasabi nyo sa kanila? So, ang masasabi ko sa inyo, 2 bagay. Ito, Matthew 11:28. Jesus said to all of you, come to me, all you who labor and are heavily laden, and I will give you rest. Ang ikalawa ay nandito sa John 6:35. Jesus said to all of you, I am the bread of life. He who comes to me shall never hunger, and he who believes in me shall never thirst. Ang Panginoon sa Kristo ay hindi malayo, hindi malapit. Hindi siya nawawala. Nasa tabi niyo siya. Believe me. Hindi lang natin siya nare-recognize. Ganyan niya tayo kamahal. Lahat ng kabigatan natin, problema natin, karamdaman natin, ayaw niyang manatili sa atin. Gusto niyang tanggalin kaagad. Nang sabi niya, lumapit kayo sa akin. Yun lang ang kailangan natin, lumapit. At ang pangako niya, I will give you rest. I will give you rest. Yung emptiness ng puso natin, bibigay niya ng satisfaction. Hindi na tayo mamamanglaw. At daman-daman natin na saan man tayo pumunta, kasama natin ang Panginoong Jesucristo. Okay. Apostle, kayo po ay nagpupunta sa iba't ibang lugar para magbigay ng inspirasyon at kagalingan. Saan po kayo pupunta sa mga susunod na mga araw? Ito, napakarami nating pupuntahan. Dito sa April 12, nasa Inaris Stadium tayo. Napakaraming gagaling dyan, libo-libo. In fact, na nakalipas na March 21, puno ang Araneta Coliseum. Maraming hindi nakapasok. Grabe mga miracle doon. Then pagkatapos noon, April 14, tayo nasa Calamba, Laguna. And then April 18, 19, 20, tayo nasa Iloilo, yung pinakamalaking stadium doon. Ando doon tayo.
3 days yan. Pagkatapos, nasa Dagupan tayo. Pagkatapos, tutuloy tayo sa Pagadian City. And then, Davao Region. And all over the nation and around the world. Sa ibang bansa po, may mga biyahe rin marami. po kayo. Opo. So, Hong Kong, Taiwan, United Arab Emirates, Singapore, US, Europe. Okay. Apostle, sa po ba kayo pwedeng puntahan ng mga may sakit? So, bukod sa mapapanood nyo ko palagi sa TV5, no? Ganon din sa PTV4, 4 to 5 lang hapon everyday yan, ay doon sa church natin sa 1069 Barangay Katipunan, EDSA, beside Sinya Tower, no? Yung DMCI Homes. Maraming gumagaling doon. Kahapon lang, napakarami may sakit ang gumaling. So, just be there. Libre po yun. Walang bayad yun. Wala na kayong alalahanin kung ano yung suot nyo, ano yung amoy ninyo, ano po yung buhay nyo. Lahat po ay welcome. Wala po kaming pinipiling tao, wala kaming tinatanggihan. Lahat po ay welcome. We treat everybody with love, with fairness, no, with care, and much concern. Okay. Ano po yung pinaka naaalala ninyo na milagrong nagawa niyo, talagang hindi niyo makakalimutan? Isa ron ay yung isang bata sa Pangasinan na walang butas yung pandumi niya. Ilagay na Lord ng butas. At yung dalawang matanda na hindi na pwedeng magkaanak, no, 50 plus, pinagpray ko, parehas nagkaanak. And beside nga yung may bahay kong namatay na pinagpray ko na buhay. So kami nasa eroplano, no, galing ng Cyprus, patungo ng Dubai, may namatay sa loob ng eroplano. So may doktor doon, may nurse, no, may mga flight attendant, pinap nila yung dibdib, pero she is dead. At tayo po'y nagpray, no? At siya po'y binuhay ng Panginoong Jesucristo. At ang pinakadakilang himala talaga na hindi ko talaga makalimutan na yung buhay na nabago. Kagaya ko, binago niya ang life ko. Bago ako naging ganito, marami rin akong pagkukulang sa Diyos. And with the grace of God, yun nga, nadama ko yung pag-ibig niya, yung kapatawaran niya. Humingi ako ng tawad ng buong puso. Now, I become what I am today by the grace of God. Hindi niya lang sa akin gagawin yan, sa inyong lahat. Because He loves me, He loves all of you. And that love is unconditional. Okay. Apostle, marami pong salamat. Meron po ba kayong mga social media? Saan po ba kayo pwedeng hanapin? Dahil, syempre, lahat po nasa internet na rin po eh. Meron po ba kayong website? So, meron tayo sa Jesus Shield Worldwide Ministries Official, no? At saka, Apostle Carillo, yun yung ating mga page. Diyan lahat yung gusto nyong makita na mga detail, yung ating messenger, yan ang mga messenger natin, ano? At yung mga telephone number natin ay, ayan, pina-plus. At yung ating mga television programs, no? Yung oras ng himala natin sa Sky, 24 hours po yan. Sa TV5, yan nga, yung Wednesday up to Friday, 12 midnight to 1 a.m. At pwede nyo kami i-connect sa Facebook, sa YouTube, sa Twitter, no? At saka on all social media platforms on all po, social no? media platform. Opo. Yung atin pong social media ay talagang solid po yan at maliwalag po na madali po siya matagpuan. And lastly, no, kung kayo po ititingin po sa akin pong social media, expect a miracle. Mararamdaman niyo po ang Diyos doon. Okay. Apostle, can we do a healing prayer para Yeah. sa mga listeners natin, sa mga nanonood Yeah, po? I'm happy to do so. Sige po. So, bago tayo manalangin, meron lang dinidiman ng Diyos. Isang-isa lang siya. Per John 1:9, at itong sabi ron, kung ihingi nyo ng tawad ang inyong mga kasalanan, siya ay tapat at banal, na patatawarin niya kayo sa inyong mga kasalanan. Kaagad, hugasan niya ang kasalanan ninyo. Wala na kayong guilt, walang condemnation. Hindi na tanong kung malaki siya, marami, no, sobrang lalim ng kasalanan. Pag pinatawad tayo ng Diyos, pinatawad niya na tayo. Kinalimutan niya na yun. At kasabay nun, pagagalingin niya ang ating mga sakit at karamdaman.
Kaya gusto ko muna kayong pangunahan sa panalangin ng pagtanggap sa Panginoong Hesukristo at pagkatapos ipapanalangin ko po kayong lahat. Tayo pong lahat ay umakot pumikit. Sabihin po natin ito ng buong puso. Mabuting Amang Diyos, patawad po sa aking mga hinanakit, tampo, sama ng loob, habag sa sarili, at hindi pagpapatawad. Natawad po kung hindi kita inunang hingian ng tulong. Ito po ako ngayon, nagbabalik loob sa iyo. Humingi ng tawad sa mga kasalanang ito. Mula pagkabata hanggang ngayon. Pumasok ka po, Panginoong Hesukristo, sa aking puso. Tinatanggap po kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, tagapagligtas ng aking buhay. Salamat po sa iyong kapatawaran. Malaya na po ako. Anak na ako ng Diyos. Ang mga kasalanan ko ay nahugasan na ng iyong banal na dugo. Mananatili ako sa iyo, Panginoong Hesus. At salamat din po sa pagpapagaling mo ng aking mga karamdaman. Ako na lang pong mananalangin. Amang Diyos na may gawa ng langit at lupa, nakikita mo po ang kalagayan ng mga anak mo. Iba po'y bulag, iba-'y bingi, iba po'y may ulcer, may cancer, may myoma, may glaucoma, may fatty liver, mataas ang kolesterol, may hepatitis A and B, may lupus, may Parkinson's disease, may PP, may mga virus sa katawan. Hindi sila napagaling ng mga doktor. Ng iba po'y walang pera para ibayad sa mga doktor. Salamat po, ikaw ay nasa tabi nila. Ipatong mo po ang iyong kamay ngayon sa kanilang lahat. Hipuin mo ang parte ng katawan po nilang may karamdaman. Hipuin mo ang bahagi ng katawan nilang merong kirot. Mula ulo hanggang talampakan, tanggalin mo po, O Diyos, ang mga sakit na yan, ang mga salot na yan, ang mga karit na yan sa kanilang buong katauhan. Pinawawalang bisa ako ang lahat ng karamdaman na yan. Pinawawalang bisa ako ang lahat ng kirot na yan. Pinawawalang bisa ako ang lahat ng mga gawa ni Satanas na yan, ng mga salot na yan sa inyong mga buhay. I rebuke it in Jesus' name. Go, leave them now and never to return in Jesus' name. And I declare sa mga sugat ng Panginoon kayo magaling na. Lord, hipuin mo po sila isa-isa ngayon. Mula ulo nila hanggang talampakan. So gumalaw na po kayo. Huminga na po kayo. Kumilos na po kayo. Kung kayo po'y nasa wheelchair, the Lord touch you. Rise up and walk. Kung kayo po'y bedridden, the Lord touch you. Rise up and walk. Ang inyong po mga blood pressure ay maging normal na. Ang inyong diabetes, ang inyong blood sugar, be normal. Ang mataas nyo pong ear pressure, be normal. Ang mataas yung eye pressure, be normal. Ang inyong mga fatty liver, be healed in Jesus' name. Glaucoma, be healed. Catarata, be healed. Sinusitis, be healed. Allergy, be healed in Jesus' name. Lord, salamat po sa pagpapagaling mo sa lahat. Everybody say this, please. Lord Jesus, salamat po. Ako ipinagaling mo na. I receive your healing. I am healed. I love you, Jesus. Amen and amen. Maraming po salamat, Apostle Renato Carillo. Sir, maraming po salamat at binisita nyo ang programang Good Vibes. Sana po maulit ang inyong guesting sa mga susunod pang mga ilang buwan or sa mga next episodes pa namin. Maraming po salamat. At dahil Holy Monday ngayon, magpapahinga muna tayo, magko-commercial muna. We'll be playing a song, When You Believe by Whitney Houston and Mariah Carey. Magbabalik ang programang Good Vibes. Brother Stanley, thank you so much. Thank you po, sir.